Ang nakaraan. Dahil sa pangakong binitawan ng dalawa, kaya naman ay pinaglaban ni Carmina ang kanyang naramdaman. Hindi ito sumunod sa gustuhan ng kanyang magulang na ipakasal ito kay Jake. Dahil dito ay labis na galit ang kanyang mami dahil sa pagiging matigas nito. Carmina, kailan mo ba ipaglaban yung sinasabi mong pag-ibig na wala namang kasiguraduhan? Nasaan ang lalaking yan? Bakit? Hanggang ngayon, hindi siya nagpakita sa amin kung talagang mahal ka niya. Kaya naman, nagdalawang isip tuloy itong si Carmina kung bakit nga ba ay biglang hindi nagparamdam itong si Ralph sa kanya at ngayon ay hindi niya na ito alam ang sitwasyon nilang dalawa. Samantalang nasa simbahan naman noon itong si Greg at Mylene. Araw-araw silang nanalangin na sana ay nasa mabuting kalagayan ang kanilang anak na sa ibang bansa. Napag-alaman kasi nila na illegal recruiter ang napasukan ni Ralph. Ralph, mag-iingat ka dyan. Pero kung nahihirapan ka na sa sitwasyon mo dyan, pwede ka nang umuwi sa bansa. Oo, Nay. Gumagawa na kami ng hakbang para makauwi sa bansa. Samantalang hindi naman napansin ni Mylene na halos magkalapit lang sila ng isang babae na matagal na rin silang minamanmanan. Sige na Ralph, mamaya tawagan mo lang ako kung may oras ka. Nasa simbahan kasi ako ngayon eh. Binaba na ni Ralph ang phone at palabas na rin ng simbahan ang mag-asawa. Ngunit sinundan pala sila ng isang ginang. Excuse me, ma'am, sir. Ako nga pala si Giselle. Bakit ma'am? Ano ba ang may paglilingkod namin sa'yo? Ma'am, sir, itatanong ko lang sana kung may kilala ba kayong Ralph A? Oo, meron. Yung anak namin. Bakit? Bakit mo siya hinahanap? Alam niyo kasi, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hinahanap ko ang anak ko na iniwan ko mismo dito sa simbahan noong sanggol pa lang ito. Ano? Iniwan mo ang sanggol dito? Hindi ka ba naawa sa sanggol? Hindi ka ba nakukonsensya? Kaya nga po ma'am, sir, hindi ako mapalagay kapag hindi ko siya matagpuan. Ang totoo, natatakot ako noon sa mami at daddy ko dahil naging bunga sa maling pagkakataon ng ang anak kong si Ralph. Pero ngayon, gusto ko siyang makita at mahanap dahil walang ibang magmamana ng mga pinaghirapan naming pamilya, kundi siya lang. Ang totoo po, noon pa man, matagal ko na kayong inoobserbahan, lalo noong kasama niyo pa noon ang isang cute na batang lalaki. At hindi ako nagkakamali sa nararamdaman ko na siyang anak kong si Ralph A. Naku Mrs. Giselle, pasensya ka na pero si Ralph ay anak namin at ako ang nagluwas sa kanya. Baka naman nasa ibang pangalaga siya. Pero huwag kayong mag-alala marahil nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Maraming salamat sa inyong panahon, ma'am, sir. Pasensya na rin ho kayo sa abala. Umalis na nga ang mag-asawa at naiwan naman si Giselle sa may bungad ng simbahan. Mylene, yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo noon eh. Hanapin ng kanyang totoong mga magulang itong si Ralph at maging baliwala lang tayo. Ito mga sakripisyo natin. Greg, kahit kailan, hindi mawawala sa ating poder ang anak ko. Mylene, hindi mo ba narinig ang sinabi ng ginang na yon? Hinahanap niya ang kanyang anak dahil ito daw ang magumana sa kanilang naiwang ari-arian. Ito ang tamang panahon para may tama ang mali. Greg, at talaga bang ibabalik mo si Ralph sa kanya? Mylene, hindi naman siya anak natin eh. Tingnan mo. Nasa ibang bansa siya ngayon para sa kinabukasan niya. Pero anong nangyari sa kanya? Napahamak lamang siya. Ang mabuti pa, sabihin natin sa babaeng yon na si Ralph ang kanyang totoong anak. Baka makatulong pa siya para makabalik sa bansa ang anak natin, hindi ba? Di ba naisip yun? Greg, paano tayo? Paano tayo kung tuluyan tayong iwan ni Ralph? Mylene, nasa tamang isip na itong si Ralph. Alam niya na ang dapat gawin. Hangad lang natin na
maging maganda kanyang buhay. Masakit man para kay Mylene pero marahil ito lang ang tanging paraan para makauwi ang kanilang anak mula sa ibang bansa. Kaya naman kinabukasan, muli silang nagtungo sa simbahan at nabakasakaling makita nila ang ginang. Excuse me, Ginang. May nais lang akong aminin sa'yo. Ang totoo, kami nga ang nakapulot ni Ralph noong sanggol pa lang siya. Ganun ba, ma'am? Anong pruweba niyo na siya talaga ang anak na hinahanap ko? Meron siyang kwintas at may nakaukit na Ralph eh. Kaya nga, hindi na namin binago pa ang kanyang pangalan. Kung ganun, ma'am, sir, nasaan na ang anak ko? Ang totoo, ma'am, nasa ibang bansa si Ralph. Pero sa kasamaang palad, napunta ito sa isang illegal recruitment agency at kailangan niya ng tulong para makabalik dito pero wala kaming sapat na pera. Kung ganon, ako na ang bahala. Makipag-ugnayan ako sa gobyerno para agad na makauwi dito si Ralph. Habang nag-uusap sila ay bigla namang tumunog ang phone nitong si Mylene. Nay, nandito na nga pala ako sa embahada. Hinintay ko na lamang ang approval para sa makauwi na kami. Ralph, huwag kang mag-alala anak. Merong nagmamagandang loob na tumulong sa atin. At kapag makauwi ka na dito, meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Buwan ang lumipas bago nakauwi ng bansa itong si Ralph sa tulong na rin ni Giselle. Maraming salamat anak at nakauwi ka na ng ligtas. Oo, Nay. Sino ba yung taong tumulong sa atin para naman pasalamatan ko siya? Tsaka, ano ba yung sabihin mo sa akin? Anak, hindi ba dati nagtataka ka kung bakit magkaiba tayo ng kutis, ng kulay? Oo, nung bata ka pa, nakita ka namin ng tatay Greg mo sa isang simbahan. Nay? Ano bang gusto niyo sabihin? Sorry Ralph, pero tama yung iniisip mo noon na hindi ka namin tunay na anak. Pero kahit ganun pa man, mas higit sa tunay na anak ang turing namin sa'yo. Nay, gusto kong makilala ang tunay kong ina. Gusto ko siyang kausapin kung bakit niya nagawa sa akin yun. Mabuti na nga lang at kayo ang nakakita sa akin. Baka kung saan ako napadpad. Ralph, pakiusap. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang mami mo. Meron siyang rason kung bakit niya ito nagawa. Ang mahalaga ay muli kayong magkita. At alam mo ba na palagi kanyang hinahanap? Alam mo bang meron siyang magandang balita para sa iyo? At natitiyak kong magbabago ang buhay mo anak. Nay, tay, kung magbabago man ang buhay ko, kasama na kayo doon. Kayo ang tuturing kong pamilya. Yung mga magulang ko na nagpalaki sa akin. Kinabukasan ay nakapagkita nga sila kay Giselle sa isang mamahaling restaurant. Ralph, anak, ikaw na ba talaga ang anak ko? Hindi nga ako nagkamali. Halos magkamukha tayo. Sana patawarin mo ako anak. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya ngayon pa lang, babawi na ako sa'yo. Bakit ngayon lang kayo muli nagpakita sa akin? Kung talagang mahal niyo ako, hindi niyo sana ako iniwan sa ibang tao. Ralph, kailangan ko yung gawin para sa kinabukasan mo. Dahil kapag nalaman yon ng lola mo, paniguradong mawawalan ako ng mana. Kaya yun, ang naisip kong paraan. Mapapatawad kaya ni Ralph ang kanyang tunay na ina? Samantalang ano naman kaya ang kanyang gagawin para muling gumaan ang loob sa kanya ni Carmina dahil nawalan sila ng komunikasyon ng ilang taon? Mga kaibigan, wag na wag nating palampasin pa ang mas nakaka-excite na kwento, Ralph versus Jake, ang paghaharap. Abangan natin ang ating part 6.